I'm getting very angry. Galit na si President Marcos Jr. matapos walang maabutang instruktura sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Isa daw itong maliwanag na ghost project dahil wala man lang kahit isang hollow block na nilagay o ginamit sa nasabing lugar. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Pero sa report nito sa DPWH ay completed na ito at fully paid na ng gobyerno na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Ganito na nga kagarapal ang mga taong nasa likod ng korupsyon at panloloko sa mga Pilipino. Ang tanong ngayon ay kung mapapanagot ba ang mga sangkot sa ganitong kalokohan? Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. I'm getting very angry. This is what's happening. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Sa POA fraud audit ng Bulacan projects, anong end goal mo, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. I'm sorry? Nationwide po yung filing. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin ng mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Hapon, galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukod din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa lugar rin yung mga flood control? Nasa? Bukid sir. Well, maraming kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specification. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon
flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Sa pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Sige, salamat. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So, hinahanap pa rin namin. Pero hindi na namin malaman. Kasi siguro sinab-contract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni minsan, sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Sinabi, nagpatulong daw sa barangay at sabi, sisimula na ito. Ngunit, after a while, 220 meters o 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi, after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na, kaya tumatas na. Hindi bale, sige chairman, titignan natin ito, ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontrakto, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila yung dapat na yung trabaho. Kawawa naman ito kung nababaho. Alright, anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa amin palagay ganito rin, na ganito kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata. Walang nagawa, kahit ano, walang nagawa. Hindi man hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. Ay, no.
Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Po talaga. Ako po ba po talaga. Dinas ko dito hanggang dito po talaga ta. Eh siyempre po lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat na. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos yan, mapakalaking tulong sa amin yan. Pero nyo yung sa bahay ko po, nakaangat siya eh. Mas mataas siya dyan sa gawin na yan kasi pinaangat na namin yan. Pinatambakan ko para di siya bumabaha. Matagal na pala yung project. Hindi na kaagad nagawa ng ano. Kasi siyempre nakakaano yun. Kasi gusto talaga namin matapos siya gawa ng hindi namin alam kung tatamaan yung bahay. Yan po yan. Siyempre okay lang naman kami kahit tamaan yung bahay. Sa gobyerno to eh. Yan ang naman katuwiran namin dyan eh. Kaya salamat pag di tinamaan yung bahay. Pero gusto talaga matapos yan kasi yung irrigation niyan, pag nagsabay-sabay ang at niyan, talaga babae. Kahit sabihin natin ano, kailangan patapos talaga para pare-parehas po kaming maano rito, panatag. Babahain po kami pag po hindi po ginawa po yung proyekto po namin sa kabila. Bumabaha po yung hanggang loob po bumabaha po. Dumilikas din po pag po sobrang lalim na po ng tubig. Sana po dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig papunta po dito sa loob namin. Nalulungkot po ako pag po hindi po nila talaga ginawa yung sapa. Kasi po malaking tulong po talaga po sa amin pag po nalagyan po ng flood control po yung gilid. Hindi na po kami babahain. Gusto po namin mapanagot po kung mahawak po ng pag po hindi po natuloy. Sana po BBM, sana po bigyan niyo po ako ng